So next class, I will just continue with your plate number 2, which is the elevation, since dali ramang kayo ang elevation. So once na namoy floor plan, dali na lang kayang elevations, no? For example, ako ni kwaon ang floor plan. Okay. Also the second floor. By the way, for the roofing in your ground floor, so same ra gihapon class, no? So you just draw the outline of the ground floor nga butangan ninyo atop, and then offset for the eaves and gutter, and then you draw the 45-degree angle lines. Okay? For this one, this is just the design. Diri nga portion sa imong kitchen na ay gable. So imuhang buhaton lang, you draw the center sa imong kitchen, and then asa dapita siya kutob ang kitchen, and then you offset, same ra gyapon, offset for the eaves, and then connect. So 45-degree gyapon ni siyang angle class. 45-degree angle line. Okay? Same ra gyud siya ang pag-draw. So if ever na po mo yung mga question in drawing, message mo. Okay? So let's have the elevations. Let's try to draw the elevation. So maybe I will draw the, I think, front view lang, no? Front elevation. So same raman sad ang procedure sa tanan sa pag-draw sa elevations. Okay? So just copy your floor plan. So this is the front. Okay? This is the front of your building. So mo na imong drawing nun. So in drawing the elevations of your building, you just project. No? Project lang, tanan nimong makita sa front. No? Front elevation. So makita nimong window, and the walls. And at the porch, makita ninyo ang door, also the window. Okay? And then the column. In the carport, lapos imong pananaw diri, makita na sad ni ang window and doors. Okay? So project ra nato tanan. Project ra tanan nimo tanan unsay imong makita sa ground floor. So after the projection, okay? So after the projection, you have the imong iset imuhang natural grade line. Okay, this one. This is your natural grade line. Kining magenta or pink, this is now your natural grade line. Okay? This is your NGL. Copy class. Okay, NGL. NGL meaning the natural grade line. So, dire magsugod imong building sa Asto Heights. Okay? Ito ni i-delete ang sobra. So, you start with ang ato ang building is from the natural grade line to the finished floor line of the building, finished floor line sa ground floor, that is standard 300 or that is 0.3 meters or 300 millimeters. Okay? Kung na lang i-copy class, at least dali na lang ba? So from the natural grade line to your finished floor line of the building, that is 0.3 meters. And then, padulong sa second floor, gikan sa finished floor line, that is 3 meters.
Okay? 3 meters na siya. Ang na po, second floor. Okay? So ground floor to second floor or ground floor finished floor line to second floor is 3 meters. Okay, atong tan-awon, kini siya nga portion diri is window. Atong buhaton ang window. So based sa atong discussion sa window, from the finished floor line to window sill, that is 0.9. So offset kag 900 for millimeter and 0.9 for meters. Okay? And then the height of the window, standard height is 1.2. 1,200 for millimeters, then 1.2 for meters. Okay? So this is now your kini window. Window man ni siya. Mo ni atong bitana. Okay? Itong drawingon. Nga tayo window diha. Also, 3 window gihapon, tulo ka buok. Okay? And then, 3 duha ka window. Okay? Then another window here, kini siya. So, if ever dili ka mo gamit og CAD, pwede ra man gyapon. Dili ra man ko stricto kayo sa measurements sa ginagmay ng measurements kay lisod man sa drawing ni manual eh. But if CAD makita gyud na nato, okay? So next is ang door. So this is the door. So header of door and header of the window is just the same. Okay. Atong kwaon na ni isagabal ang windows and doors. Windows and doors. Okay, so at least nanatay outline. Also, the wall. This one is column, and okay. And by the way, at this portion, this is porch, okay? So the minimum elevation of porch from the natural grade line is 0.2 meters. So ubos ta og 100. So mo ni ang elevation sa porch. And also, you have here the carport. Elevation of carport from the natural grade line is 0.1 meters. So mo sad ni ang height sa carport. But ang imuhang door, dili na siya moubos class kay ang gibasihan ani ang katong naa sa sulod sa imuhang building. That's 0.3 meters or 300 millimeters. Katong naa sa sulod. So this is the outline of your ground floor, no? So man ka sa imuhang ground floor. Unya na lang na paninduti, no? Unya na lang na nimo designan kung maka-decide na ka sa imuhang schedule sa doors and windows, no? Kung sa imong gamiton, tan-awon pa na nimo. Okay, so after that, mubalhin ka sa second floor. Mo nang i-move, mubalhin ka sa second floor. Okay? So once nakabalhin na ka second floor, maura gyapon buhaton, just project tanan nimo makita sa second floor. Windows and doors. Okay? So makita gyapon ning windows and doors sa balcony. Okay? So next is ang height, same, is 3
meters or 3,000 millimeters. That is now the top of roof beam. Top of roof beam. Okay. So during a portion is roofing naman eh. So mora gyapon class. So gikan sa second floor line padung sa window sill, yung bintana is motong 0.9. So pwede na nimo i-copy. Copy. Okay. Then tulo ka buok. Okay, so that's the window. And then the door. Okay. So i-delete na tong windows and doors. Para ito maklaro class. Okay. So now you have the layout sa imuhang second floor, doors and windows. And by the way, in balcony class, no, required na ang balcony nga moubos og at least 50 mm, 50 mm. Ubos na siya at least 50 mm sa imuhang finished floor line sa sulod sa imuhang building. Okay? Kay if ever na ay tubig nga mosulod, dili makasulod sa imong building. Same as with your toilet and bathroom. Kabantay man siguro mo class nga kung mosulod mo sa toilet and bathroom, moubos. No? Moubos og 50 mm or at least 2 inch or sometimes 3 inch nga niubos imuhang flooring. Tungod kay ang tubig magpundo diha dili mo so para dili mo sulod sa building. Okay? So moubos na siya. And then next is ang roofing. Manaman ta diri. Balhin na sad ka sa atop. Balhin ka sa atop. Okay? So at least first nimong drawing on class, puros lang outline, unya na lang ng designs, no? Outline lang sa. Okay, so next nimong buhaton is ang roofing. So same gyapon i-projecta ng intersection. Tanang intersection i-project. Edge sa muhang roof, the gutter is 1. So center line lang class. Okay. Maybe makita ni siya. This one. So this one. Kay mas taas man ni kaysa ani. So just imagine nga kini siyang portion diri mo ni pinakataas. Okay? So mo ni ang pinakataas, so mo ni pinaka makita jud nimo mo ni unahon og drawing. Okay? Mo ni ang mauna og drawing jud. So you established or decide ka og pila imong height sa imong roof. So normally it ranges from 2 to 2.5 or sometimes 3 meters ang roofing. So maybe let's have at least 2.5. 2.5. So 2.5 ato ang roofing. 1,500 in millimeters. Okay, so 2.5. This is top of roof ridge. Okay? So imo tong pangitaon asang pinakataas, so mo ni siya. Okay? So mo ni ang pinakataas. Kini siya. Mo ni mo unang drawing.
And then kining imuhang wall i-offset na nimo, i-continue na nimo diha padulong sa eaves. Okay? Kini siya. And then i-connect ninyo since kini siya nga edge dire or roof ridge, naka-connect naman na siya diretso sa edge sa imuhang roof. So i-connect lang na nimo. Okay? So once na nakay slope class, dapat kini nga slope mao na ni dad-on tanan, no? Mao na ni dad-on tanan sa imuhang slope sa imuhang building. Okay? For example, kini ni ubos man ni. So mao na ni imong dad-on nga slope. Mirror lang. Ya, straight man na siya. Straight sad ka diri. Okay? And then sumpay ka diha. Connected naman ni siya class, di ba? Kini siya diri og kini ni connect. So dapat same slope din na siya. Okay? And also kini nga portion. Kini nga portion dili ka ka-decide pilay height ani. Mag-base ka imuhang slope diri. So unlike diri sa imuhang roofing, tan-aw mo taas kaayo. But depende na sa height sa imuhang roof ridge. Kay mag-base na ka sa sloping, copy na nimo, muna mo ibutang diri nga portion gini. And then mo ni iyang center line imo nang i-mirror. So mora day ni iyang height. Okay? So magtan-aw ka sa front class, no? Mo day ni iyang porma. Okay? And then kita gyapon to nimong 100 for the hip roll. And also for the gutter, no? By the way, ang gutter depth that is 250 millimeter, or maybe we can use that 250 millimeter, or that is 0.25 meters. So ang gutter moubos, no? Di ba? Moubos mo ang gutter. Down ka og 250. So mo ni ang line sa imong gutter. Okay? And also class, ang gutter class dili na sa ibabaw ha. Sige inyo ang ibutang yung gutter ng nani. Walay gutter nga ingon na class ha. So mosawd siya sa imong roofing sheet. So ari siya sa ubos. Okay? And also kini siya nga portion na ni gutter. Kini subay ni letter A man ni class, that is gable. Okay? Set 0.25 or 250. Okay? Ana na siya. So muna na iporma sa imong front elevation. Okay, balik ta sa second floor. Kaya na ay roofing. Balik ta sa second floor for the roofing. Okay, kini siya. So for the roofing sa second floor class, same gihapon for the heights lang sa imuhang roof, dapat ubos siya sa imuhang bintana. No? Muna imuhang window, dapat at least maubos siya og maybe mga 100 millimeter. Or that is 0.1 meter. So, connect na lang na siya diretso. Okay? Muna ang atop nimo sa ground floor. Also, ang height sa imuhang gutter is 1. This is your gutter.
Okay, so mo na imuhang ground floor, elevation. Okay, so maporma ra na siya class. So bisag ingon ani lang sa, okay? So nana kay mga kay naguna-una pa ka unsay imong i-design sa imuhang building. So maybe outline lang sa, no? Outline lang sa imong drawingon. So this is front view, tuyok na sad ka. Diri is right side view. Diri is rear elevation. Then left side elevation. Tuyokon ra ni mo plano. Project lang class. No? And don't forget, no? Naa siya i-apply nga materials, at least 6 to 7 materials. Okay? So for example, namo ni ako ang outline, akong gibutangan og design, mo ni siya, mo ni akong gipanggamit. So unsa imong gigamit nga doors and windows diri, dapat mo ni mo reflect sa imong schedule of doors and windows. Okay? So maybe ang pagbuhat ninyo sa elevation class, automatic for plate number 3 na may schedule of doors and windows dito. So diretso na lang sad, no. So kung unsay imong ibutang diri nga doors and windows, mo na imong ibutang sa diri. Okay? Diri nga portion mo ni nga bintana, this is W2, so mo ni ang W2 ni mga design. Okay? So for example, ako nang gibutangan ako ang design dito, ako nang gipanindutan ang outline, so mo na ni itsura. Okay? So I already gave you this drawing in the Google Drive. So diri nga portion, you have your materials unsay gamiton. So I already discussed the materials to be used in buildings, no? Sa previous mga discussion nato. At least 6 to 7 materials ang i-apply sa inyong mga elevations. Okay? So not necessary class nga kung unsay imong gi-apply diri, dili na nimo i-apply sa sunod nga elevation. Pareha ra gyud na kay lain kayo imong building, lahi diri materials, pag abot sa pikas lahi na sa materials. Maybe lahi og color pero same materials. Okay? So pare-pareha ra man na. Unom ra gyapon, diri unom ra gyapon. So depende butangan ba ninyo ika 7, you can have bricks design nga wall. Diri sa inyong to emphasize nga second floor ni diri. So depends na din. Then you have the title. Okay, bawa na mo sa pag bawa na mo sa pag set up diretso lang, no? Sulod. So scale na sa na siya 1:100. PDF gihapon. Okay? So sabot na mo sa design, sa elevation. Mura na siya ang pag-draw. So ang mga materials putangan lang ug asa dapita ang imong kuan. Asa dapita ang imong materials nga gi-indicate. So ako alang class nga kining inyong mga call out sa mga materials dili mag-cross, no? Dili magunani ba nga naay ni cross diri ni ana diri naasa dana. So dili ko ganahan magtan-aw yung ana kay mas mayo gyud, clear gyud, no, limpyo. So ang pinakaibabaw diri nga material, no? Pinakaibabaw mo'y pinakalayo. Okay? Mo'y pinaka-last diri. Ang pinaka-ubos diri nga material mo'y pinakaduol. Okay? Para dili jud mag-intersect diha ang mga lines. Okay? So i-minimize na ninyo nga pagbutang sa mga materials nga mag-intersect ang ihang mga lines. Okay? So that is your plate number 2, elevation.